Sa pagsapit ng hapon, tumungo naman sila Noli sa merkado kasama si Manong Duming at Danilo. Pansamantalang naputol ang kanilang inuman dahil may kailangan silang isama sa kanilang inuman. Pagdating nila sa merkado, kaagad naman silang namimili ng mga kailangan nila. Ano Manong? Nabili mo na ba ang mga kailangan mo? Uwi ka niya. Oy ho! Ano? May gagawin ka ba mamaya sa baryo? Ituloy sana natin yung inuman natin eh. Uwi ka nito. Matapos nilang mag-usap, pinili naman nilang bumili ng tuba sa may daanan nila para sa kanilang inuman mamaya. Nang makarating na sila muli sa baryo, ay naabutan naman nilang nag-uusap sila Guyo at ng mga tauhan niya. Makalipas pa ang mga oras, masaya nang nag-inuman sila Noli at panay naman ang pagkwento ng dalawang ermitanyo tungkol sa kanilang mga karanasan ng nakaraan. Nung may ginamot umano siya na isang pasyente na may malubhang karamdaman, nabigyan umano yun ng sumpa ng kataw kung kaya't matagal ang kanilang gamutan dito. Dahil sa marami siyang kaibigan, hindi mahirap para sa kanya ang humanap ng lunas at maaalay. Dagdag pa nito na habang tumatagal ang kanyang paggagamot rito, nakakita na siya ng kakaiba sa pasyenteng kanyang tinulungan. May maliliit na itong kaliskis na tumutubo sa kanyang likuran. At panakanaka na ang pagsapi ng kataw na gumagambala rito. Dahil sa nakalaban noon ni Manong Duming ng oras na yon, kung kaya't wala na siyang nagawa kundi gamitin ang isa sa pinainingatan niyang halaman na isang uri. Alam niyo mga iho, bago ko napagaling ang pasyenteng yon, napilitan akong ilabas ang dahon na aking pinakainingatan na minana ko pa sa maestro ko doon sa tuktok ng bundok Latok. Maraming katawagan sa dahong yon iho, pero kilala ito sa baston ni San Juan. Napakabisa nitong gamitin sa panggagamot, pero bihira lang itong makita. Marami sana akong ganong uri ng dahon na yon kung pinagbigyan lamang ni Tasyo ang aking kahilingan. Kahit hindi ko bawasan ang basto ni San Juan, wala akong magagawa kundi ang gawin yon, alang-alang sa kaligtasan ng aking pasyente. Nang pinainom ko na ang gamot na yon, doon na rin nagtapos ang sumpa ng mga kataw na aking ginagamot. Dagdag pa ng ermitanyo, nang marinig ito ni Noli, marami silang tanong na gusto nilang masagutan ng ermitanyo. Hindi kasi nila lubos mawari na meron palang mga kataw na gumagambala sa panahimik ng mga tao. Sa pagpatuloy ng kanilang pag-uusap, halos hindi na noon makapagsalita sina Guyo maging ang buo nilang pangkat. Panay lamang ang pakikinig nito sa kwentuhan nila Noli, na para bang nanonood lamang ito ng isang pelikula. Makalipas ang mga minuto, muling nagpatuloy ang kanilang pag-iinuman. Doon na rin ikwininto ni Noli ang kabuhang kwento ng kanilang pagdakip sa mga lalakihang nagtangka sa kanyang buhay. Maging sila Mang Carpio noon ay hindi nagawang tumutol sa ginawa niya, sa kadahilanang naayon din ito sa taong meron lamang masamang kalooban. Basta ito ang ikabuti sa kapwa mo iyo, ay hindi ako tutol dito.
Bigyan mo ng matinding leksyon ang mga yan dahil para din naman yan sa kanilang ikakabuti. Paminsan-minsan ay kinailangan mong mas maging demonyo ka kaysa sa mga demonyo na yan upang magawa mo silang mapagbago. Hindi basta-basta at minamadali ang ganong proseso upang tuluyang mabago ang minsang masamang tao. Wika ng ermitanyo. Kaya nga ho Manong siguro aabutin pa sila ng 2 linggo sa baryo bago ko sila magawang pabalikin sa kanilang mga tahanan. Wala namang maghanap sa kanila dahil sa kinuha ni Danilo ang lahat ng memorya ng kanilang pamilya tungkol sa kanilang lahat. Magiging maayos ang pagparusa ko sa mga ito sa loob ng 2 linggo Manong. Sagot naman ni Nuli. Sa pagpatuloy ng kanilang pag-uusap, biglang naramdaman nila Nuli sa kanilang bakuran ang 2 niyang tauhan. Ngunit may kasama itong kakaiba na dumalaw na isang nilalang na angka ng gabo ng aswang na nakasakay sa isang kabayo. Agaran din naman niya itong pinuntahan upang anyayaan sa kanilang kasiyahan. Digo, Ampong, ba't may kasama kayong ganitong nilalang? Hindi naman noon umatras sila Diego gawa ng meron namang naiwan sa baryo. Dahil sa matagal-tagal na ring hindi nakainom ang 2 yun ng alak, kung kaya't tag-3 tagay pa lamang ay lasing na ang mga ito. Dahil sa hindi magawang makisalamuha ang aswang na yun sa kanila, ay pinili itong labasin ni Nuli upang kausapin. Anong inuutos sa'yo ni Gabunang Elmo? Tanong niya. Siya nga pala Ginoo. Ang mga kalalakihang ipinakulong niyo sa amin ay halos mawala ng bait sa hawlang kanilang kinalalagyan. Hindi po namin sila kayang kontrolin dahil nais lang ng mga itong mamatay kisa sa magdusa. Wika ng kasama ng mga tauhan niya. Ganun ba? Kung ganun, hayaan mo lang sila sa kanilang mga gagawin. Basta ang importante ay sila ay makakain. Huwag niyong bigyan ng kung anong matalas na gamit ang mga yon upang hindi mag-isip ang mga yon na tapusin ang kanilang mga buhay. Sagot ni Nuli. Sige ho, Ginoong Nuli. Kung yan ang nais ninyo, ay wala itong problema. Mamaya pagbalik ko sa baryo, ipagsasabi ko ang inyong pagpasya sa aming pinuno. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtangki nitong uminom ng tuba na iniabot niya. Makalipas ang mga minuto, tanging panunod lang ang nilalang na yon sa inuman ng kanilang pangkat. Sa pagsapit ng 10:00 ng gabi, natapos na nga ang mumunti nilang kasiyahan. Hindi na umuwi noon si Guyo. Gawa ng masyado ng malalim ang gabi para sa kanila upang maglalakad pa. At isa pa, lasing na lasing ang mga ito. Nang pumasok na ang mga ito sa kubo, pinili na lamang nila, Diego at Ampong, na maghintay sa labas kasama ang isang nilalang na inutusan ng gabunan. Siya nga pala Manong Carpio, tutungo muna ako sa kabilang manukan ko. At saka, kailangan ko ring puntahan ang lugar na pinagkulungan ko ng mga nadakip namin. Wika niya. Sige iho, ikaw ang bahala. Maghihintay lamang kami rito. Sagot ni Mang Carpio. Sasamahan na kita Nuli. Delikado din ang lugar na yon. Hindi natin hawak ang isip ng bawat nilalang. Wika naman ni Danilo habang kinukuha ang kanyang kampilan na nakasabit sa dingding.
Matapos nilang mag-usap, agad rin namang umalis sila Nuli kasama ang 2 tauhan at ang 1 aswang. Pinili nitong magmadali na sa kanilang lakad dahil ihatid pa niya sa manukan ang 2 bago dumiretso sa baryo ng Gapunan. Matapos nilang maihatid ang mga tauhan niya, agad naman silang tumungo sa baryo ng mga aswang. Nang nakarating na sila sa baryo, agad rin naman nilang sinipat ang mga ikinulong. Doon na silayan nila Nuli ang pamamayat ng mga ito at paglubog ng kani-kanilang mga pisngi. Bakit hindi pa kayo nagpapahinga? Ayusin niyo yung sarili niyo kung gusto niyo pang makabalik sa pinanggalingan niyo. Sundin niyo ang lahat na nais ko. Baka magbago pa ang isip ko. Wika ni Nuli. Ano? Mahirap dito, no? Kung napaslang niyo itong kaibigan ko, siguro ang saya-saya niyo ngayon. Kaya magdurusa kayo sa mga kasalanan niyo. Wika din naman ni Danilo nang siyang labis na nagmamakaawa pa dito ang mga lalaki. Ngunit ang iba, tila hindi napansin ang kanilang mga sinabi. Nakatitig lang ito sa malayo at para bang wala ng saysay ang kanilang mga buhay. Ang pakiramdam noon ni Nuli ay parang mga hayop lamang ang mga itong naghihintay na mawakasan ang kanilang mga buhay. Magamat labis na ang pagkaawa dito ni Nuli, ngunit kailangan pa niyang tapusin ang 1 linggo upang matutunan ng mga lalaki ang magdarasal sa dakilang Ama. Lahat ng mga prutas at mga lamang gubat ay ibinigay nila sa mga ito upang hindi labis na pumayat ang mga ito. Kahit labis man talaga ang awa niya dito, ay hindi niya ito pinakita sa kadahilanan gusto niyang magbago talaga ang mga lalaking yon. Gusto niyang paglaya ng mga ito ay isa na itong ganap na mabuting tao na mapakinabangan ng komunidad na kanilang kinabilangan. So simulan na natin ang shoutout. Mabahaba to. Shoutout kay Leogene Gibral. Shoutout kay User XW at Marlo Clara from Bacolod City. Munilio Francisco, shoutout sa iyo at Francisco family. Rihanna Makarampat, shoutout sa iyo. John Cargo, Liz, shoutout sa iyo. Jason Maigi, Chris Cubon, User YS 5YZ, Gabriel Lucas Malimbog, shoutout kay Pipito Villarino o Villarijo, shoutout kay Joycey Samino, at shoutout kay Rodrigo Bacalso, shoutout kay Wilfredo Salazar, shoutout kay Jerry Saribay, shoutout kay Arnel Villares, shoutout kay User Y6B, shoutout kay User E4G, shoutout kay Mikey Channel, shoutout kay Ima Dumat from Quezon City, shoutout kay Gabriel Lucas Malimbog from Davao City. Galing kay User E4, shoutout Ermitanyo Duro from Picsan family. Shoutout kay User EG from Antipolo City. Shoutout kay April Nabinyado. Charot kay Henry Moronas. Shoutout kay Tort Tumano. Shoutout kay Gilson Suray. Shoutout kay Arnel Claridad. Shoutout kay Gilmar Lusones Jerome. Shoutout from Lando. Shoutout Medellina family in Cebu. Shoutout from Lando. Shoutout Medalia from in Cebu. Shoutout kay Irene Cabamante from Davao City.
Shoutout kay Joseph Buenavista. Shoutout kay user MG2. Shoutout kay Richard Villanueva, Katanuan, Quezon. Charot Jong Alcantara, shoutout. Shoutout kay Michael Enriquez. Shoutout kay user WB3 Saudi Arabia. Shoutout kay Reyes Lister Limpio. Shoutout kay Budoy at kay Karen Francisco. Shoutout kay Ronel Candelario. Shoutout kay Ronnie Peralta. Shoutout kay user 86 Talisay Batangas Fernandos Espirito. Shoutout kay Joey Milbar from Talisay Mambocano. Shoutout kay Mariel Nasabungero, Pamilya Dios from Sagay City. Shoutout kay Team Manilio, Albert Baliho. Shoutout kay Elina Impas, Move Family. Shoutout kay Yosir Sinang Tagig. Shoutout kay Charlie Mi Salas at Aroni D. Shoutout sa Atroni D ng Davao City. Shoutout kay Jimuel Tinder. Shoutout kay Mark Gibanilio. Shoutout kay Rom Siga from San Mateo Rizal. Shoutout kay Unel Pontillas from Brunei, Sulit Kamarmitin. Shoutout Hini Balinte Balo of Danau, Cebu City. Shoutout kay Ricky Colina Batasan, Quezon. Maraming salamat. Shoutout kay from Jire Bernal from Manila. Shoutout kay Dukay Nelson from Vietnam. Shoutout kay Yosirwo Kita City Mas. Shoutout kay Alejandro Hiponya ng Bacolod City. Shoutout kay Rico Dagil from Israel, Jerusalem. Shoutout kay Danny Ubera ng Liti. Shoutout kay Gibhart Curibo, Ricardo Liti. Shoutout kay Francis Puras Valeria, San Miguel, Iloilo. Shoutout kay Renel Activio. Shoutout kay Tandrane Lumuwag. Shoutout kay Michael Piamonte family from Tres Martinez, Cavite. Shoutout kay Ri Magpala. Shoutout kay Rihanna Makarampat, kay Sbon Sordeño. Shoutout kay Mark Pilipi Malay. Anjunas Rigaton from Batulite. Shoutout kay Jumar Usapa ng Iloilo. Shoutout kay Apolinar family at Salunoy family from Minglanilla, Cebu. Shoutout kay Ermitanyo Upin Katubay ng Estancia Calibo, Clan. Shoutout sa bayaw kong nakikinig din sa Ermitanyo, Ilegra, San Francisco, Agusan del Sur, from Romisigya. Shoutout kay Budoy at Mac Caballero from Mindanao. Shoutout kay Excited Leon Jacob Venas from Mindanao. Shil kay Rinami Makarampat at shoutout kay Utlom. Dito pa si Utlom. Maraming salamat mga Kermitanyo. Wala nang edit-edit to. Hindi pala natin na shoutout ang lahat, no? So ang video na ito, mag-shoutout lamang kayo dahil isa-shoutout natin lahat mamaya o bukas.